Another day, another vlog. Kamusta po kayo? Muli po tayong nagbabalik at wag na po tayong marami pang pasakaling ayon nga dun sa isa nating baser. So tuloy-tuloy na natin agad itong ibabahagi sa inyo. Itong ating nakalap na mula po ito sa pagdinig na sinasagawa ng Kongreso. Tuluyan na nga bang ma-impeach itong si Vice Presidente kasi ayon nga dito kay Congressman Luistro ay napakarami na at hawak na nila ang talagang mga ebidensya na ito na kanyang binasa. Sinasabi nga dito sa caption na ito na talagang pasado na ito sa article of impeachment kaya tuloy-tuloy na daw na may impeach ang ating Vice Presidente. So, tunghayan natin itong video na ito at panoorin natin ito ng sabay-sabay. At ano nga ba talaga ang nilalaman ng mga ebidensya na ito na binasa at ibinahagi ni Congressman Luistro. At noong mga nakaraang pagdinig, we have seen the evidence. Ito ang mga nakita at narinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga na base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Pangalawa, ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, ang sertipikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Mary Grace Piatos. Pang-lima, ang COA findings na nag-uutos ng refund na 73 million at 375 million. Pang-anim, ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Pang-pito, ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes IV na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Pangwalo, ang mga dokumento mula sa SEC na nagpapatunay na walang kinikita ang mga kumpanya ng Vice Presidente kahit na natili siyang aktibo sa isa sa mga kumpanyang ito, nang ibig sabihin ay pinagsabay niya ang pagiging Vice Presidente at pagpapatakbo ng negosyo. At nitong huling pagdinig lamang, noong April 29, dalawang bagay naman ang napag-usapan natin. Una, ang selyadong kahon mula sa BIR na sa kabila ng matinding debate, hindi muna natin binuksan kahit nasa kapangyarihan naman natin na buksan ito. Sabi nga ni Deputy Speaker Janet Guerin, ang puso natin ay gustong buksan ito, pero ang isip natin nagsasabing huwag muna. At dagdag pa rito, nagpahayag si Congressman Benny Abante, hindi porket kaya nating gawin ang isang bagay, ay dapat na nating gawin. At ang pangalawa, ang mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin. Grabe po itong mga ebidensyang ito, lalo na yung video ng Vice Presidente. Kong Laila de Lima described it perfectly when she said, noong gabing iyon, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata
Halos bumula ang bibig at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Congresswoman Janice Digamo once again shared her own painful experience. As a victim of political violence herself, pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao. Yan po ang lahat ng natalakay natin at pinag-aralan natin lahat ito. Sinuri ang bawat anggulo, katulad ng paalala ni Congressman Brian Poe noong nakaraang pagdinig. Seryoso ang tungkulin nating ito at dapat tratuhin ito na may kaukulang respeto. At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan, ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya mula mismo sa Kanya. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay. Ang tagal na palang nandito. Ang kanyang salin. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma. Siya ang nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon sa lahat ng ebidensyang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? So yun, at sana'y nagustuhan niyo itong ating binahaging video na ito mula sa pagdinig na isinasagawa ng House of Representatives. So sa mga nais pong magbigay ng inyong komento, reaksyon, mag-comment lang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat! Bye-bye!